Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 3, Quarter 1, Week 5. Ang ating paksa ay mahahalagang lugar at pangyayari na bahagi ng kasaysayan ng kinabibilangang komunidad. Para sa unang araw, pagmasdan ang mga larawan. Para sa unang larawan, pangalawang larawan, ano-ano ang inyong nakikita sa larawan A at sa larawan B? May pagbabago bang naganap? Ano-ano ang mga ito? Nailalahad ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa tao at populasyon. Ang tao ay isang nilalang na may kakayahang mag-isip, makaramdam at makipag-usap. Siya ay may katawan, isip at damdamin na ginagamit upang makisalamuha sa iba at gumawa ng mga desisyon sa buhay. Ang populasyon ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang partikular na lugar, bansa o rehiyon sa isang takdang panahon. Ang graph ay paraan para madaling maunawaan at mabigyang kahulugan ang mga impormasyon. Ang graph ay ginagamitan ng mga simbolo. Tayo ay magbasa. Barangay Masagana, nagkakaisa. Sa isang maliit na bayan sa dating tahimik at payapa, naroon ang Barangay Masagana. Dito naninirahan si Mang Pedro, isang magsasaka, na kilala sa kanyang sipag at pagmamahal sa kanyang taniman ng gulay. Sa bawat umaga, nakikita si Mang Pedro na masigasig na nag-aalaga ng kanyang taniman upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit, isang araw, dumating ang mga balitang magkakaroon ng malaking proyekto sa kanilang bayan. Itatayo ang isang bagong residential subdivision upang magbigay ng mga bahay sa mga pamilyang naghahanap ng mas murang tirahan malapit sa lungsod. Sa simula pa lamang, naroon na ang agam-agam at pangamba sa mga residente kung paano ito makaaapekto sa kanilang pamumuhay. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagsimula na ang pagtatayo ng mga bagong gusali at bahay sa mga dating taniman at bukirin ni Mang Pedro. Dumami ang mga bagong residente na lumipat sa bayan at ang dating maluwag na mga kalsada ay unti-unting nagiging masikip. Nabawasan din ang mga taniman ng gulay ni Mang Pedro upang bigyang daan sa mga bagong tahanan. Napag-alaman ni Mang Pedro sa kanilang barangay ang mga sumusunod na datos ng kanilang populasyon. Noong 1995, 950, 2000, 1,750, 2005, 2,500, noong 2010 ay 3,100, at noong 2015 ay 3,700. Upang matugunan ito, nag-organisa ang barangay ng mga volunteer para sa regular na linis bahay at paglilinis ng kapaligiran. Nagtulungan ang mga residente upang mabawasan ang polusyon at maibalik ang kalinisan sa kanilang komunidad. Ano ang pamagat ng kwentong binasa o pinakinggan? Ano ang hanap buhay ni Mang Pedro? Batay sa kwentong binasa o napakinggan, ano-ano ang mga pagbabagong naganap sa komunidad sa Barangay Masagana? Batay sa datos sa kwentong binasa, narito ang isang graph. Populasyon ng Barangay Masagana mula taong 1995 hanggang 2015.
Ano ang bilang ng populasyon noong taong 1995, 2000, 2005, 2010 at 2015? Ano ang napansin nyo sa bilang ng populasyon? Nagbabago ba ang isang komunidad? Batay sa inilahad na aralin, ano ang pagbabago sa komunidad ang tinalakay? Gumawa ng isang simpleng graph batay sa datos at sagutan ang mga tanong. Bilang ng mag-aaral sa paaralang elementarya ng masagana. Sa unang column ay ang taon at ang pangalawang column ay ang mga bilang ng mag-aaral. Noong 2020, mayroong 400 o 400 mag-aaral, 2021, 450, 2022, 500, 2023, 550. Anong taon ang may pinakamataas na bilang ng mag-aaral? Ano ang bilang ng mag-aaral sa taong 2023? Anong taon ang may pinakamababang bilang ng mag-aaral? Paano inilalarawan ng mga datos na ito ang paaralang elementarya ng masagana? Para sa ikalawang araw, ang ating paksa ay pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad, kabuhayan. Tayo ay maglalaro ng jigsaw puzzle. Papangkati ng klase sa 4. Buuin ang larawang ginupit sa 6 na bahagi. Papalakpak ng 3 beses sa grupong unang makatatapos sa pagbuo. Para sa unang larawan, tradisyonal na paraan ng pagsasaka. Pangalawa, pagtatrabaho mula sa bahay gamit ang teknolohiya tulad ng telecommuting, freelance work at online jobs. Paggamit ng mga maliliit na bangka at lambat para mangisda sa mga ilog, lawa o dagat. Pag-unlad at paggamit ng teknolohiya para sa pagtuturo at pag-aaral tulad ng learning management systems, educational apps, at virtual classrooms. Sabihin kung anong uri ng kabuhayan ito at tutukuyin kung ito'y makabago o makalumang kabuhayan. Nailalahad ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad ayon sa pananamit ang layunin ng ating aralin ngayon. Kabuhayan, mga pinagkakakitaan o pinagkukuhanan ng pang-araw-araw na gastusin. Narito ang mga halimbawa ng pagbabago sa komunidad ayon sa kabuhayan. Noon, paggamit ng kalabaw o baka para sa pag-aararo ng bukid at manual na pagtatanim ng palay, mais at iba pang pananim. Noon, paggamit ng mga maliit na bangka at lambat para mangisda sa mga ilog, lawa o dagat. Noon, paggamit ng tradisyonal na habihan para gumawa ng tela, banig at iba pang produktong yari sa himaymay ng abaka, ratan o iba pang materyales. Noon, paggawa ng mga palayok at iba pang kagamitan sa kusina gamit ang putik o luwad. Noon, tradisyonal na paraan ng pagsasaka sa pamamagitan ng pagkakaingin o slash and burn farming kung saan sinusunog ang kagubatan upang gawing taniman. Ngayon, pagtatrabaho mula sa bahay gamit ang teknolohiya tulad ng telecommuting, freelance work at online jobs. Ngayon, pagtatag ng mga negosyo na nakabase sa teknolohiya tulad ng software development apps, e-commerce platforms, at iba pang tech-based solutions. Ngayon, pag-unlad at paggamit ng teknolohiya para sa pagtuturo at pag-aaral tulad ng learning management systems, educational apps, at virtual classrooms. Ngayon, paglikha ng digital na content tulad ng videos, podcasts, blogs, at social media content. Ngayon, pagbili at pagbebenta ng mga produkto at serbisyo online gamit ang mga e-commerce platforms tulad ng Lazada, Shopee, at Amazon.
Tayo ay magbasa o magbigkas ng tula. Kabuhayan noon at ngayon. Noon, sa bukid, buhay ay payapa. Mga magsasakay nag-aararo sa lupa. Sapat ang ani sa pang-araw-araw. Kahit simple, puso'y laging masaya't matibay. Sa kabila ng progreso, may hamon na dala. Trapiko't polusyon sa lungsod ay problema. Ngunit may pag-asa. Sa tulong ng lahat, pagbabago'y gaganda kung tayo'y magtutulungan. Kabuhayan noon at ngayon, magkaibang yugto. Ngunit, aral ay iisa. Sa puso'y totoo. Ang tunay na yaman hindi lang sa pera, kundi sa pagkakaisa, pag-ibig at pagkalinga. Ano-anong mga pagbabago sa kabuhayan ang nasambit sa tulang binasa? Sa inyong lugar na kinabibilangan, ano-ano ang inyong mga nakikitang pagbabago ayon sa kabuhayan? Basahing mabuti ang mga pangungusap sa bawat bilang at lagyan ng kahon kung ito ay tumutukoy sa pagbabago ng kabuhayan noon at ngayon. Noon, ngayon, unang bilang, ang pangangaso ay isa sa mga kabuhayan ng mga tao. Tama, noon. Maraming mga call center hubs na makikita sa bayan. Mahusay, ang tamang sagot ay ngayon. Paggamit ng mga modernong makina sa pagtatanim. Ngayon. Mga naglalakihang pabrika ang makikita. Ngayon. Paggamit ng mga kalabaw o baka para sa pag-aararo ng bukid at manual na pagtatanim ng palay, mais at iba pang pananim. Noon. Sa inyong lugar na kinabibilangan, ano-anong mga naganap na pagbabago sa komunidad na nakatuon sa kabuhayan? Ilarawan ang mga ito. Paano mo maipapakita ang pagmamalaki Paano mo maipakikita ang pagmamalaki sa mga kabuhayan ng inyong komunidad? Lagyan ng check ang bawat bilang kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagbabago sa komunidad, sa kabuhayan at X naman kung hindi. Paggamit ng tradisyonal na habihan para gumawa ng tela, banig at iba pang produktong yari sa himaymay ng abaka, ratan o iba pang materyales. Ito ay X. Paggamit ng online platforms at tools para sa pagmemerkado at pag-promote ng mga produkto at serbisyo. Ito ay check. Paglikha ng digital na content tulad ng videos, podcasts, blogs at social media content. Ito ay check. Paggamit ng nakagawiang paraan ng pagpapatuyo ng isda upang maging daing o tuyo. Ito ay X. Panglima, pag-unlad at paggamit ng teknolohiya para sa pagtuturo at pag-aaral tulad ng learning management systems, educational apps at virtual classrooms. Ito ay check. Para sa ikatlong araw, pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad, pananamit. Tara, i-classify mo ako. May mga larawan na nakapaskil sa pisara at isa-isang aalisin at ididikit sa tamang hanay. Narito ang chart kung saan ito ididikit. Para sa unang column, mga pananamit noon. Pangalawang column, mga pananamit ngayon. Narito ang mga larawan. Unang larawan. Pangalawa. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan. Pang-limang larawan. Pang-anim na larawan. Pang-pito.
pang-8, pang-9, at pang-10. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa layunin ng ating aralin na ilalahad ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad ayon sa pananamit. Ano nga ba ang pananamit? Ito ay tumutukoy sa mga damit o kasuotan na isinusuot ng tao upang takpan at protektahan ang katawan. Maaari rin itong magsilbi bilang isang paraan ng pagpapahayag ng sarili, kultura, at identidad. Ang estilo at uri ng pananamit ay nag-iiba-iba, depende sa iba't ibang salik, tulad ng klima, okasyon at personal na kagustuhan. Marami na ang binago sa panahong ito, lalo na sa ating pananamit na pang-araw-araw nating ginagawa. Isa sa salik ng pagbabago ng ating pananamit ay ang social media. Tayo ay dumako sa susunod na gawain ang pagkukwento. Pagkukwento ng naimbitahang nakatatanda o magulang ukol sa pagbabagong nagaganap sa komunidad sa pananamit. Batay sa kwento ng naimbitahang panauhin, ano-anong mga pagbabago sa pananamit ng mga tao? Ano kaya ang naging dahilan ng mga pagbabagong ito? Pagpapanood ng video ukol sa pananamit noon at ngayon. Patungkol saan ang bidyong inyong pinanood? Ano-anong mga pagbabago sa pananamit ang ipinakita sa video? Paano mo ilalarawan ang pagbabago sa pananamit sa iyong kinabibilangang komunidad? Kulayan ng pula ang puso kung ang larawan ay nagpapakita ng pananamit noon at kulay berde naman kung hindi. Una, larawan ng taong nakasuot ng kamesa de chino. Pangalawa, larawan ng taong nakasuot ng bahag. Pangatlo, larawan ng taong nakasuot ng pantalon. Pang-apat, larawan ng taong nakasuot ng barong Tagalog. Panglima, larawan ng babaeng nakasuot ng shorts at t-shirt. Para sa ika-4 na araw, pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad, libangan. Tayo ay manood ng video ukol sa makalumang libangan. Ano-anong mga libangan o laro ang ipinakita sa video? Ginagawa mo din ba ang mga ito? Masaya ka ba sa paglalaro nito? Para sa layunin ng ating aralin na ilalahad ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad ayon sa libangan. Ang bawat komunidad na kinabibilangan ay may mga batayang impormasyon, gaya ng ang libangan ay tumutukoy sa mga gawain o aktibidad na ginagawa ng isang tao sa kanyang libreng oras upang magbigay aliw, magpahinga at magpasaya sa sarili. Halimbawa nito ay ang pagbabasa, panonood ng pelikula, paglalaro ng sports at pagkikinig ng musika. Narito ang mga halimbawa ng pagbabago sa komunidad ayon sa libangan. Noon, tradisyonal na mga laro tulad ng patintero, luksong tinik, sipa, tumbang preso, at piko. Noon, pagpapalitan ng mga kwento, alamat at kasaysayan ng bayan. Noon, sayawan tuwing pista o sa mga espesyal na okasyon, kadalasan sa plaza o sa gitna ng baryo. Noon, isang laro sa mga handaan kung saan sinisikap ng mga bata na makuha ang mga nakasabit na premyo. Noon, mga paligsahan at laro tuwing pista ng bayan tulad ng palo sebo, agawang buko at karera ng mga sako. Ngayon,
ang paglalaro ng video games at online games na naging popular na libangan lalo na sa mga kabataan ngayon. Ang mga serbisyo ng streaming tulad ng Netflix, YouTube at Spotify ay pinalitan ang tradisyonal na panonood ng TV at pakikinig sa radyo. Ito ay nagbigay daan sa on-demand na panonood at pakikinig. Pagdami ng mga gym at fitness centers na nag-aalok ng modernong kagamitan at iba't ibang fitness programs tulad ng yoga, pilates at zumba. Ngayon, ang mga tao ay nagtitipon sa mga Facebook groups, Reddit at iba pang online forums para pag-usapan ang kanilang mga libangan. Dahil sa pandemya, naging popular ang mga virtual concerts at performances na maaaring mapanood mula sa sariling tahanan. Para sa inyong panggatang gawain, kayo ay papangkatin sa dalawang grupo. Unang grupo, magsasagawa ng mga tradisyonal o sinauna na mga gawain. Pipili ng dalawang libangan, A. Tatsing, B. Pagbabasa ng aklat, C. Luksong tinik, D. Karera ng sako. Para sa ikalawang grupo, maglalaro ng mga makabagong gawain. Pipili ng dalawa ang mga mag-aaral. Board games. Anong napiling libangan ng inyong grupo sa sinauna? Sa makabago? Bakit? Ano ang masasabi mo sa natapos na gawain? Kung papipiliin ka ng libangan, alin ang pipiliin mo? Sinauna o iyong mga makabago? Bakit? I-classify mo ako. Iuri ang mga larawan, lagyan ng bilang na isa ang bawat kahon bago ang larawan kung ito ay sinauna, at dalawa naman o number 2 naman kung ito'y makabagong libangan. Para sa una, larawan ng nagbabasa gamit ang iPad. Ito ay 2. Larawan ng naglalaro ng karera ng sako. Ito ay bilang 1. Larawan ng naglalaro ng Mobile Legend. Bilang 2. Larawan ng mga nakikipagsayawan sa piyesta. Bilang 1. Larawan ng balagtasan. Ito ay bilang 1. Larawan ng mga nanonood sa konsyerto. Bilang 2.